So magandang araw mga kabrid, magandang araw, mag-update tayo at may ginawa tayo. Umaga pa lang, maaga pa lang may ginawa na tayo. Sinet up na natin ang ating mga baby stag or mga 6 months old mga kabrid para sa ginagamit natin or ginagawa nating switching. So alam nyo ba mga kabrid na may magandang dulot ang mga ganitong klaseng sistema sa pag-aalaga ng manok, sa pagpapalaki ng manok, ang tinatawag na switching mga kabrid. Ano-ano ang mga magagandang dinudulot nito sa ating mga manok, paano sila nagiging mas malusog gamit ang sistemang ito. And then yung pagkukording at ganyan, no, palakad-lakad. Tara, samahan niyo ako, mag-sharing tayo kung ano lang ang ating na-experience at yung target natin sa kanila mga kabrid. So let's go, bagong lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo. So yun nga mga kabrid, unang-una sa lahat mga kabrid, ipaliwanag ko muna ang video po na ito. Ang laman po ay ang pagpapakita ng mga alaga nating manok, mga mababata pa nating mga manok, mga 6 months old, at tapos sharing sa kung ano ang tawag sa sistemang ganito mga kabrid, ang pagpapalakad-lakad sa kanila at palipat-lipat nilang lugar, and then paano at ano ang mga gandang nagagawa nito sa ating mga maalaga, paano sila nagiging mas malusog sa ganitong sistema mga kabrid. So tara, pag-usapan natin yan. So ito muna, nilagyan ko ng isang inahin para yung ano nila, yung kasi minsan mga kabrid, yung mga ganitong young rooster na sinasabi 6 months old, mas mabibili silang ma-stress mga kabrid. Mababa pa yung karanasan nila sa mga bagay-bagay, mas mabilis sila sa ma-stress mga kabrid. Kaya linalagyan ko ng inahin, ayun oh, yung inahin nilalagyan ko kasi para mawala-wala yung isip nila sa pagka-stress mga kabrid, kasi sinasanay nga natin sila sa switching, panik-panik, paiba-iba. Pag sinabing switching, para sa akin mga kabrid, paiba-iba ng kalagayan or lugar. So nililipat natin sila, at the same time mga kabrid, nagpapalakad-lakad din tayo, palakad-lakad sa kanila para yung developing bones nila, kasi hindi pa totally develop yan yung mga 6 months old natin. Mapansin nyo yung inbreed na malalim mga kabrid, malalim na inbreed, matagal silang lumaki. Ito nung nakita ko to, ang liliit nito kabrid, ang liliit. Yung pagtangkad nila iba pagdating na nila ng mga 5 months old or ayan ganyan, no, saka na sila nagkakaroon ng magandang istasyon or magandang height mga kabrid. Ayun, oh, okay na siya, oh, mid to high na siya. Ayun, oh, matangkad na nga yun, oh, high station na nga yung isang sinibalang na yun, oh. Yun, oh, magandang manok ito. Pakita ko sa inyo mga kabrid. Ganda nito kabrid, laki ng buto niya. Ito yung magagawin kong broodcock kabrid. Ayan, ang laki niya, malaki siyang manok mga kabrid. So tara, paliwanag ko mga kabrid. Ayan, oh, yung inahin natin. Ayan, ayan, inahin natin kabrid. Tapos ito yung isang sinibalang. Magkaiba sila ng ugali kabrid. Ito, oh, ito ang bait hawakan. Ang bait niyan hawakan kabrid, oh. Ang bait hawakan ito. Yung isa isos na maano na siya, nang dudukot na. Ito mid to high siya, oh. Mid to high. Yung isa ang tangkad, malaking manok, malaking buto. So isa ito, mga kabrid, switching. Yung pagpapalit-palit ng lugar, and at the same time papalakad-lakad sa kanila, palipat-lipat. Ito naman sa susunod, ganito naman. Mga kabrid, pag umabot na to ng isang taon or depende, pag nakuha na nila yung balance or nakitaan na natin na maayos-ayos na pag-uugali, yung bang will mentally trained na sinasabi, nahahawakan na siya ng maayos, hindi na siya yung namamalo sa atin. Pag malusog na siya, okay na, pulang-pula na, at nakita nating medyo matured ng pag-iisip, hindi na siya yung tipong magugulatin kabrid, kagaya ng kanina may dumaan na aso, anuhan sila. So hindi na sila, maayos na sila ba, mentally fit na sila na sinasabi. Talagang pag may dumaan na, parang didipinsa na sila, ganon kabrid, maayos na manok. Ayan na, isasama na natin siya dito sa switching. Kasi ito, ang ginagawa ko dito kabrid, minsan 2 linggo or 3 linggo dyan siya, sunod palit. Ayan, nagpapalit-palit tayo ng mga 2 years old. Maaring masama to sa rotation na pag maayos na yung kalagayan nila, pag nakita na natin sila ng kaya na nila yung pabago-bago. Kasi pag pinalit mo yan dyan kabrid, maninibago yan, kasi dyan na yan, dyan na yung matutulog.
maninibago yan, kabrid. Mag-a-adjust sila kasi paano magdapo doon, galing sila dito or lagi silang nasa kulungan or laging palipat-lipat lang. Paano na aaralin pa nila yan, kabrid. Diyan tayo nagkakaroon ng medyo yung tutukan na sinasabi, tutukan na pag-aalaga or pagtingin sa kanila, kasi diyan sila madalas nalalambitin kasi yung pag-aaral nila. Hindi lahat ng manok marunong agad, kabrid. Hindi nila alam kung paano i-balance yung nila, yung tali sa pagdapo-dapo. So diyan madalas nagkakaroon ng pagkalambitin minsan na yung manok natin. So ang ginagawa ko diyan, pag nalambitin sila, hinahayaan ko muna siya. Tinitingnan ko muna. Minsan niya sabi ng mga kapitbahay ko, kabrid, sabi ng mga kapitbahay, pre, yung manok mo nakalambitin. Tapos tinitingnan nila, ba't di mo agad kinukuha? Paano kung mapilay nga? Sabi ko, hindi. Tinitingnan ko muna kung paano sila mag-coop up sa ganun. Kasi ang manok na maayos, antayin ko yan, gagawa ng paraan niya para maayos niya yung sarili niya na pagkalambitin niya. Bumabalik, kabrid. Natututo sila. Kasi pag nalambitin sila tapos kinuha mo sila, ganyan na yan. Ganyan yan, kabrid. Pag nakakita kayo na nakalambitin na manok, tapos hinayaan nyo lang hinayaan nyo lang siya, gagawa ng paraan yan, kabrid, para maayos yung sarili niya. Pero pag pulupot sa tali, yung sa kanyang puno talaga, sa tipi, yun ang ingatan ang kunin mo na agad yung, kasi yun talagang madidisgrasya siya. Pero pag lambitin lang, ay hayaan mo yan, matututo yan, kabrid. Ganun ang tinitraining natin yan. Tapos pag natuto na yan, okay na yan, kahit ilipat-lipat mo na. Kaya ganito ito, kabrid, ilang bihis ka itong palipat. Yan. Ang dati nakalagay dito yung red kelso natin na malaki pangangatawan. Ngayon siya naman. So palipat-lipat. Sunod naman yung yung payati natin na red kelso. Ayun yung nasa gitna. Yung natin, yung lapisay na sinasabi. Maliit kasi yung buto niya. Ang laki talaga ng diferensya, kabrid. Pag ang napili mong manok or ang selection mo ng manok isa, naging basihan is yung buto, kabrid. Hindi ka mahirapan magpalusog ng manok pag malaki ang kanilang buto. Hindi ka talaga mahirapan. Talaga ang bilis nilang Pero pag maninipis ang buto, selection mo sa maliliit pala manipis ang buto, ang hirap palakihin, kabrid. Ganyan na talaga sila. Kasi minsan kahit sa tao, kabrid, ang malalaking tao, malalaki buto. Ang malulusog ang katawan, matitipuno, malalapad, malalaki buto niyan kahit anong tingnan mo. Kasi kahit ako nga nagpa-check up ako sa doktor, bakit hindi ako tumataba? Sabi sa akin ng doktor, pre, ganun na kasi ang buto mo. Kaya lang payatot ka, mukha kang saranggula. Ganun nangyari sa akin. So kaya ganun din ang manok, kabrid. Kaya bata pa lang yan, mga month old pa lang, nagsisilik na ako yan, pinipisil ko ng pitso yan. Kasi ang pinakamahalaga sa sisiw, kabrid, pitso. Diyan talagang pinaka-base lang ng mga buto-buto nila. Pag hipo mo yan, pag silat mo yan, pitso malaki, goods yan. Kaya nga, kabrid, pag nagpasisiw kayo, wag yung lalagyan ng dapuan. Kasi yun ang continuous na nagdi-develop. Parang siya yung nagkukontrol sa lahat ng development ng buto. Siya ang pitso kasi para sa akin, siya yung pinakakuhaan ng puwersa ng manok. Diyan yung nakakuha ng tibay. Kaya talaga gustong-gusto ko ang inahin na pitsuhan. Gustong-gusto ko yung lalaki na pitsuhan, kabrid. Talagang ang lalakas ng baseline yan. Makita mo yan pag gaganda. Kaya yun ang pinaka-baseline ko pagdating sa selection. Unahin ko talaga yung buto. Pangalawa, pag na sila, nila tahid-tahid nila diyan. Ang yung nagtubo-tubo na, tapos medyo nagpurma-purma na sila. Yan, titingnan na natin sa behavior. Titingnan na natin sa pag-uugali. Tapos ganyan na, hipo. Ganyan. Basta meron kang baseline or consistent ka sa selection mo pagdating sa manok. Yan, maganda ang kalalabasan yan. Sa akin naman kasi, buto lang ang hanapin ko. Maayos na buto, maayos na pag-aalagang mangyayari diyan. Maayos ang magiging outcome niya. Yan. So ganun lang. Sharing lang, konting sharing. Ito ginagawa ko na switching, mga kabrid. Ang laki ng nito. Ito yung sipagan natin sa pag-aalaga ng manok, lalo pag ang manok mo ay mga game birds, mga kabrid. Ito ang wag mong lagi mong gagawin. Ito ang lagi mong gagawin, kabrid. Yung pag-alagay lagi sa kanila sa scratching pen. Depende sa edad. Pag okay na, 1 taon na or 8 buwan na, kabrid, pwede mo na silang sanayin dun sa tipi. Yung nakakapanik-panik sila. Kasi stage by stage din ang development ng manok ko. Hindi yung walang instant sa manok na pag-aalaga mo kahit nasa kulungan magaling. Hindi ho. Malusog. Hindi ho. Walang ganun. Ang development
ng inner stats ng manok, yung characteristic ng manok mga kabrid, nasa breeder. Kung paano niya pinapalaki ang manok. Yung kalusugan niya nasa breeder. Oo, yung style nila, yung galing nila or ano nila, nasa linyada. Pero yung development lahat kabrid, sabihin ko sa inyo, nasa breeder, nasa nag-aalaga kung paano siya pinalaki mga kabrid. Kahit ano yan, mayroon nga nakita mo yung agila kabrid, hindi siya pinalaki siyang parang manok, ay hindi natuto, ang tagal niyang matuto maglipad kasi hindi niya alam ganun siya pinalaki. Ganun din ang manok kabrid. Kung pinalaki mo silang mababait or pinalaki mo silang matitikas or inalagaan mo silang mabuti para mas maging malusog sila, ganun ang kalalabasan. Pero kung ilalagay mo lang yan sa kanyang bahay lagi-lagi, Jesus Maria Joseph, ano yon? Yan yung mga sinasabing talon-talon, yung talon-talon mga kabrid. Magagandang cutting ng mga ganon, pero talon-talon sila. Mayroon akong manok na ganon yung hindi gamit ang pakpak, puro paa. Kaya pag lumaro, akala mo nagbabicycle. Mayroong mga ganon. Yun ang mga kinalakihan nun, mga nakasanayan nila nun, yung rooster house, mga sinasabi, yung laging nasa cages. Ganon ang laruan nila. Magaganda yon, depende sa pagbabalansi ng style nila, depende sa linyada. At tapos yung pagpapalaki, pwedeng ganon, pwedeng mag-match, pwedeng maganda yung mga umaano sa mga quality na sinasabi. Yung lumilipad, yun yung itapat mo, yung na-develop sa ganon, kasi hindi gamit ang pakpak, ready yung lagi sa baba pag gano'n. So ang importante lang naman sa akin kabrid is kalusugan ng manok natin. Yun ang pinaka hindi natin iwawala sa manok natin, yung kasi yung pag nakuha mo na yung linyada nga na sinasabi nila, doon ka na pumuko sa health na sinasabi. As long as nagagawa mo ang exercise sa kanila ng tama, pagpapakain ng tama mga kabrid, makikitaan mo talaga ng magandang produkto ang pag-aalaga mo mga kabrid. So ayan, maraming salamat mga kabrid sa patuloy na pagsabay dyan. Ito, panibagong araw kabrid. Tamang ginagawa lang na ang tema natin is switching. Ayan pagkatapos nito, matiyag monitoring. Tingnan natin. Meron yan, may makikita at makikita ka. Sipagan mo lang mag-monitoring, may makikita ka na maganda sa isang manok mga kabrid. Ayan nakikita kita kung sino dyan ang medyo lukotoy ba o loko-loko din, o di meron dyan isang medyo ayos. May mga ganon. Basta sipagan mo lang mag-monitoring, ang manok mismo magsasabi sa iyo kung magaling ka or marunong ka. Kasi yun ang product yun ang equals. Kung maayos ang paglaki niyan, ibig sabihin marunong kang mag-alaga mga kabrid. Hanggang dito na lang, hanggang sa susunod mga kabrid.